Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button para updated ka sa weekly upload. Subscribe na! Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sina! Mag-comment na sa ibaba para makasama sa shoutout sa susunod naming mga videos. At subukan nating paabutin ng 1,000 hanggang 3,000 likes ang videong ito. Pinaka hindi ka panipaniwalang bagay na nakita sa ilalim ng dagat. Number 10. Athlete Yam. Nadiskubre ito noong 1984 at pinaniniwalaang mula pa ito noong Neolithic era. Isa ito sa pinakamalaking underwater settlement na natagpuan sa kasaysayan. Dito madaming bahay, balon, labi ng tao at hayop, pati na rin mga lumang kagamitan at misteryosong struktura. Ilang libong taon na nakakaraan, isa sa kahangahangang struktura noon ay ang pinaghihinalaang lugar kung saan isinasagawa ang mga ritual. 65 labi ng tao ang nakita sa syudad na ito kung saan naitala ang pinakaunang kaso ng tuberculosis. Meron din mga buto ng mga mababagsik at alagang hayop na nakita rito. Ang ilan sa kanila ay nahuli lang at ang iba naman ay pinapalaki din para makain. Sa ngayon, hindi pa rin matukoy ng mga eksperto kung bakit bumaha dito. Sinasabi ng ilan na nung natunaw ang yelo sa paligid, lumawak ang boundaries hanggang sa lumubog pati na ang lugar na ito. Meron ding haka-haka na nagkaroon noon ng napakalakas na tsunami. Nadiskubre lamang ito noong 1984. Number 9. The Lion City. Ito ay matatagpuan sa China. Nadiskubre ng mga eksperto ang sinaunang syudad na ito at mahigit 1,300 years na ito na nakatayo pero lumubog din kalaunan. Nangyari ito noong 1959 noong ang tinapos ng gobyerno ang isang konstruksyon ng hydroelectric power station at dahil dito tuluyang lumubog ang syudad at nagkaroon na lamang ng biglang lawa dito na may laki na 573 square kilometers. At ang sinasabi ng ilan, bago pa ang pagbaha sa syudad ng Zhejiang, 2,900 katao ang pinalikas dito. Ngayon, ang lugar na ito ay sikat sa mga divers sa buong mundo na matatagpuan ito sa may lalim na 240 metro. Number 8. Ghost Fleet Chuuk Lagoon. Ang Chuuk Lagoon ay matatagpuan sa Caroline Islands sa Pacific Ocean, hilaga ng New Guinea at silangan ng Pilipinas. Dito madaming natagpuan na lumubog na barko ng Hapon na hindi na mabilang at pati na mga eroplano na nasira noong World War II. Pero sinasabi na ang katawan ng tao ay naiwan pa din sa loob ng mga barko at eroplano. Ang mismong lugar ay bahagyang nakikita pa din sa ibabaw ng tubig. At ang mga lumubog na Imperial Fleet ng Japan ay isang napakagandang example ng underwater discovery na hindi lang nakakaintriga kundi informational at historic din. Number 7. Bayay. Hindi ka basta-basta makakapunta sa lugar na ito at kailangan mong pang lumangoy. Ang Bayay ay isang baryo sa baybayin ng Gulf of Naples sa Italy at imposibleng matukoy kung kailan ito itinayo. Nung panahon ng mga sinaunang Roma, ang Bayay ang isang marangya at masayang lugar. Pero ngayon, tuluyan na itong naglaho sa ilalim ng tubig. At kahit pa halos pinireserba na ang gusali, makikita mo pa din ang ilang mga sinaunang arkitekturang Romano. Sayang lang dahil posibleng tuluyang mawala na ito sa loob ng 2 dekada. At ito ay dahil walang pinalalagpas na kahit na ano ang kalikasan. Sa katunayan, nagdulot ito ng pagbaha at aktibidad ng bulkan na tinukoy na dahilan ng mga eksperto sa paglubog ng syudad na ito. Zemjug Canyon, Bering Sea. At ito kung saan makikita din ang iba't ibang marine species ng Bering Sea. At dahil sa laki nito, ang buong underwater canyon ay makikita lang kung nasa itaas ka ng kurba ng mundo. Number 3. Current movement of tectonic plates. Palayo ng palayo ang agwat ng North American at Eurasian tectonic plates nitong mga nakaraang taon habang gumagalaw ang North American plate pakanluran. Ginawa na ito ng ilang mga underwater photographers as scuba divers. Isa na dito si Alexander Mustard, isang diver at marine biologist na na-explore sa mga lugar na ito. Kinukwento niya na ang mga bisita dito ay pwedeng mahilo dahil sa mga makikitid na dingding.
At kahit hindi yung pamakita ang mangyayari dito sa hinaharap, ang mga researchers ay pwedeng gumawa ng mga prediksyon base sa current rate of plate motion na halos 2.5 centimeters at 1 inch kada taon. Number 2. The Statue of Christ. Ginawa ito noong August 22, 1954 ng isang Italianong diver na si Giulio Marcante. Ito ay dahil ginusto niyang gumawa ng bagay para sa alaala ng kaibigan niyang namatay sa lugar na ito. Naisip niya ang paglagay ng estatwa ni Jesus at ginawa niya ito mismo. Ngayon, sikat ang lugar na ito sa mga underwater divers at ang tubig sa Bay of San Frontuso ay napakalinaw kaya kitang-kita ang estatwa pati na rin sa pinakamaliit na detalye nito. Kilala din ito sa tawag na Christ of the Abyss pero hindi ito nag-iisa dahil meron pang 2 kaparehong kopya nito. At isa ay nasa dagat ng capital ng bansa sa Caribbean na Grenada at ang pangalawa naman ay nilagay noong 1965 sa Florida, USA. Number 1. Mars Warship. Walang nakakaalam kung saan lumubog ang barkong ito. Sa loob ng maraming taon, pinag-aralan ng mga researchers ang ilalim ng Baltic Sea pero noong July 2011, nalaman na napadpad pala ito sa kanluran ng Bertha Harbor sa isla ng Earl. At sa loob, makikita ang mga tansong kanyon pati na rin ang mga barya na nagmula pa noong 1563. Ang mga kwento ng mga diver na nakapag-explore na dito ay namangha at natakot. Sabi nila, hindi lang ito basta barko kundi isang buong battlefield. At pag nag-dive ka dito, halos mararamdaman mo ang drama na nangyari dito noon. At noong mismong araw na lumubog ito, libu-libong tao ang namatay. Salamat sa panonood nyo ng videong ito. Ipaalam nyo sa amin kung alin sa palagay ninyo ang kakaiba, extreme o sadyang nakakadiri. Interesado kami na malaman ang iniisip nyo sa comments. Panoorin nyo rin ang mga videong ito at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat!